Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa halin natin. Purihin, luwag ating biyaya at pagliligtas sa ating naggugupiling sa salay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naging siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sakay daasan, purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo.
mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda, lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawi tayo sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng mga awit ng pagpupuri sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Atin na pong pasisimulan ang pagpapailang lang natin ng ating mga awiting pumupuri, lumuluwalhati at sumasamba sa ating Panginoong Diyos, na wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Awitin po muna natin ang bilang 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan, pag-isa sala, dahil umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, dinawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galakang bungang kapalit, sa takdang panahon ng
kanyang pagbalik upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawangawit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal na gawain nating tinapasan. Yakapin ang buong tibay. Si Jesus, siyang papatnubay sa lahat nating dadaanan. Pawi sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating gabay sa ating mga pakikibakay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating dadaanan. Pawi sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaabay. Sapagkat itong mundo ay wawakasan na, at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan
naging banal sa paglilingkod upang tamuhin pangako niyang mahirap. Manatili tayong lubos. Si Jesus, siya't lubay sa lahat nating naranasan. Awin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaabay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po hanggang kani-kanilang kamatayan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo rin po ang aming ama, ang aming ina. Tinawag mo rin po sila at inilagay mo sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naglingkod din po sila sa iyo, Panginoon, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal sa napakamalinis sakdal, banal na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kaming lahat sa silong po ng aming mga dampang tahanan, bagaman kami po ay nagsisipangalat sa malalayong iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Hindi po nagiging kadahilanan sa amin na ikaw ay hindi namin patuloy na sambahin at luwalhatiin sa ganda ng iyong kabanalan, sa Espiritu Amang Banal, na nagkakatipon kami sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa maraming mga araw, nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan, kalakasan. Patuloy mong binubuksan sa aming lahat ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami dinaramtan, pinalalakas at pinagagaling mo ang aming pangangatawan, at higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo ring dinidilig ang aming mga kaluluwa ng iyong mga banal na aral, mga salita at mga palatuntunan na nagdaragdag po't nagpapatibay ng aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin,
Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, nalalaman mo kung papaanong ginugol namin ang mga araw, buhay, kagaling at kalakasan, magagandang kapalaran na nagdaan sa bawat mga araw. Ama, mga abat, mga hamak na mga alabok ng putik lamang kami. Wala kaming maililihim sa iyong banal na paningin. Kung kami nagkakasala pa rin, kung kami nakakalimot pa rin sa iyong mga banal na palatuntunan, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Patawarin mo po kami, Amang Banal, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Aman Diyos, salamat din. Hindi mo rin pinababayaan ang aming mga sariling sangbahayan. Iningatan mo ang aming mga kabyak ng puso. Pinagpala mo ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay, at maraming salamat. Idinadalangin namin maging ang mga lalaki at mga babae, ang mga kaibigan namin, na tinatawag mo rin po, kinakatok ang kanilang mga puso't kalooban sa araw-araw. Dinadala mo rin, isinasama mo sa bilang ng iyong mga banal. Sila man po'y kasama namin, nakikinig at nagsisipag-aral. Higit na nga ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan, na bagaman ang kanilang mga pangalay hindi nalalaman ng iyong hamak na lingkod, sinasampalatayanan po naming nangakikilala mo po silang lahat, na sa araw-araw pinapatnubayan mo rin po't iniingatan kung paano kami sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California. Gayon din ang pagpapalat pag-iingat, ipinararanas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa magulot mandarayang sanglibutan. Amang Banal, sa Huwebes po ng gabing ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na lingkod. Banalin mo sana ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, bigyan mo po sana siya ng matibay na pananampalataya, at gawin mo po sana siyang una sa lahat, sumusunod, gumaganap ng iyong mga salita, ng iyong mga aral, at tulungan mo sanang gamiting muli bilang isang mabuting kasangkapan ang kanyang bibig, na kung ang mga salita mo'y lumabas sa kanyang mga labi, Ama naming Diyos, ito po magkaroon ng bisa ng kapangyarihan, makapagdagdag ng katalinuhan sa lahat ng nakikinig, higit na nga kung paano ang kaparaanan, kaming lahat makapamuhay, makatahak sa bago at buhay na daan, sa iyong banal na dugo at sa iyong banal na katawan, sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at kami po makasalubong sa iyo sa ikalawang pagparito mo po'y pagkalooban mo po kami ng buhay na walang hanggan. Aman Diyos, ang lahat ng ito, idinadalangin namin at isinasamo. Ipinapakiusap namin na minsan pa'y iyong diringgin sa iyong kaharian sa langit. Iyo pong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig. Una na nga, charity begins at home. Husayin na po natin ang ating sariling sangbahayan. Tipunin na po natin sa ating mga salas sa loob ng ating tahanan ang ating sariling mga kabyak ng puso. Ang lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung meron na tayong mga kaibigan, huwag nating ikakahiya kung sila'y nasa loob na ng ating bahay. Atin po silang anyayahan, ipangumbida natin ang pangalang Hesu Kristo, ang kanyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pabayaan nating bago magsiuwi ang ating mga kaibigan, makalasap din po sila, makarinig, makainom, makakain,
ng mga salita ng Diyos na ito po ang magbibigay sa ating lahat ng buhay na walang hanggan. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin sa unang Pedro Kapitulo 2 at versikulo 2. Tulad po ng ating kinagagawian, babasahin po natin sa King James Version na siyang pinanggalingan ng ating Tagalog Bible 1905. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Sa Tagalog po, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, babes, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya, purong-purong gatas, na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito magsilago kayo sa ikaliligtas. Halos parehong-pareho po at walang gaanong pagkakaiba. Ang unang Pedro 2 at 2 maging sa Tagalog o sa pinanggalingan na King James Version, na dito po, mga tagapakinig po namin, meron pong tinutukoy na tulad sa mga sanggol, mga tao na bagong panganak. Alam natin kung anong kalagayan ng mga tao na bagong panganak. Wala pa pong nalalaman yan, mga mangmang. At ang wika nga ni Apostol Pedro, nasain ninyo ang gatas. Meron tinutukoy na gatas. Ano ba yung gatas na yon? Alam natin, ang bagong panganak, tayong lahat ng mga tao, dumaan tayo sa pag-inom ng gatas ng una na nga ng ating mga ina. At pagkatapos nga po, nang lumago ang karunungan, yung gatas ng mga hayop na ang siyang ginagamit sa atin ng ating mga magulang. Ngunit, ang kinukuha natin, gatas na walang daya, purong-puro. Upang tayo ay lumago. At pag malago na tayo, magkakaroon tayo ng ikaliligtas. Alin po baga naman yung tinatawag na pagliligtasan sa atin? Kaya nga sa mga katanungang ito, pabayaan ninyo na pasimulan na natin. Wala nang marami pang sali-salita. Pag-aaralan na natin ang paksa na ibinangon ng Panginoon. Ang unang tanong natin, bakit po baga ang tao ay itinutulad ni Apostol Pedro sa sanggol na bagong panganak na magnanasa ika ng gatas na walang bayad? Hayaan nating ang banal na kasulatan ang magpaliwanag sa atin, katulad po ng ipinag-uutos ng Panginoon Diyos sa kanyang Isaias 34:16. Inyong saliksikin at inyong basahin ang mga banal na kasulatan. Isa man ay hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama. Hindi na po kailangan ang bumasa tayo ng ibang aklat ng mga tao, aklat ng mga mangangaral, ng mga reliyon, mga doctor, divinity, theosophy, and letters. Hindi po natin kailangan yung mga aklat ng mga tao. Ang utos po ng Diyos, Isaias 34:16, babasahin natin sa banal na kasulatan sa kanyang Biblia. Ito po ay kanyang mga salita, iniutos ng aking bibig, pinagsama-sama ng kanyang espiritu. Kaya nga, buksan natin ang Biblia rin sa Bagong Tipan. At kung ang paksa natin ay salita ni Apostol Pedro, isang apostol din ang magpapaliwanag sa atin. Ano po baga yung tinatawag na tao na
itinutulad ni Apostol Pedro sa mga sanggol na parang kapapanganak pa lamang at kailangan magnasa ng purong gatas na walang daya. Unang Korinto 3:1. At ako, kilala natin ang nagsasalita si Apostol Pablo, ilaw sa kahintilan, nakapagtayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Korinto. Ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Nang ibig lamang sabihin ni Apostol Pablo, ako nangangaral sa inyo na kayo ay katulad ng mga sanggol kay Kristo. Sa makatwid, ang ibig ipakilala, ang kausap niya mga taga-Korinto, na noong unang panahon na hindi pa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi pa nababautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo o salita ng Panginoong Jesucristo, sila po ay mga sanggol pa, mga mangmang. Kaya nga ako, mga kapatid, hindi ako nagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, o ang ibig sabihin, hindi ko kayo pinaliwanagan kagad ng mga malalalim na mga salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga. Kundi ako'y nagsalita sa inyo na kayo itinutulad ko sa mga sanggol kay Kristo, walang nalalaman tungkol kay Kristo. Ituloy po natin pababa, 3:2. Kinandili ko kayo ng gatas. Itong ating paksa, kayo ay maging tulad sa mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya. Ako ang ayon kay Apostol Pablo, nangaral sa inyo, nagturo sa inyo, itinulad ko kayo sa mga bata kay Kristo, na walang nalalamang anuman. Kaya, kinandili ko kayo, hindi ng lamang kate. Pag sinasabi niya yung kinandili ko kayo, pinangaralan ko kayo ng gatas. Pag sinasabing gatas, yan lang ang dapat muna sa mga bata na bagong silang. Hindi mo pwedeng pakainin ng karne. Hindi ko nga kayo pinakain ng lamang kate. Bakit? Sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Kumbaga sa isang bata, bagong silang, wala pang ngipin. Hindi pa, at saka ang panunaw noon, hindi pa pwedeng tunawin yung mga karne, yung mabibigat na kainin. Kaya, ang ipinangaral sa mga Korinto, ayon kay Pablo, gatas. Gatas, katulad natin sa literal na pagkabata, pagkatao natin, nang ipanganak tayo, hindi tayo pinakain agad-agad ng matitigas na pagkain, gulay, bigas, at karne. Puro gatas muna. Ngayon, bakit po sinasabing sila ay wala pang kaya noon para lubos nating mapagtanto? Unang Korinto rin, Kapitulo 2, versikulo 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao. Dito po ipinakikilala na ang pinagtutuunan na rito yung taong-tao na. Nang sila'y mga tao na, nakilala ba ninyo kagad ang tinatawag na espiritu ng tao? Natural, alam natin kung ano espiritu ng tao. Sapagkat tayo'y tao. Sino ang tao na nakakakilala ng bagay ng tao? 2:11, alam natin yung fundamentals, yung pangangailangan ng mga tao. Kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya, dahil tao siya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos, eto na. Ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga dito, mga kapatid at mga magulang, bagaman malalaking mga tao na,
May mga pagkaunawa na at yung mga taga-Korinto na yan, ang mga pagkakataong yon, kumigit kumulang marahil anyo 40, 60, hanggang sa pugutan siya ng ulo si Apostol Pablo sa Roma. Ayon po sa kasaysayan, itong mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, ito nga po ay mga matatandang mga tao na. Pero nang sila'y unang pangaralan ni Apostol Pablo, itinuring sila sa tulad sa mga batang maliliit na wala pang kaya na tumanggap ng Espiritu ng Panginoon. Ngunit, kung ang pag-uusapan yung fundamentals, yung pangtao, alam na nila, malalaking mga tao na sila. At sa 2:14, ngunit ang taong ayon sa laman, ito po, ang tao na ayon sa laman, ibig ipakilala ni Pablo, bagaman malalaki na kayo, marami dyan may mga pinag-aralan din. Marami dyan mayayaman. Marami dyan mga likas na may mga kapangyarihan din naman sa gobyerno, matatalino, mayayaman, mararangal. Ngunit ang taong ayon sa laman, unang Korinto din, 2:14, ang malalaking tao, ang ibig sabihin, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito, ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, sa tao na matatalino, sa taong mararangal, sa tao na meron ng muwang. Hindi nila matanggap ang Espiritu ng Diyos at hindi nila nauunawa. At ito po'y totoo. Kaya nga po kami, hindi kami nagtataka. Ginugugol ng mga lingkod ninyo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang aming mga oras, ang aming mga lakas, ang aming buhay, ang aming makakayanan para ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo na magbibigay sa ating lahat ng kapayapaan habang nasa lupa tayo at magkakaloob sa atin ng pangako na buhay na walang hanggan kung tayo po magkakasama-sama at magtutulungan sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pero pinagtatawanan po kami ng mga tao, kinukutya. At marami pang nagsasabi sa amin kami ay mga nagsasamantala, kami manloloko. Buhay po ang Panginoon Diyos. Wala po kaming pinagsamantalahan, wala po kaming niloko. Ang Diyos po ang bahala, sapagkat siya rin ang may sabi, ang Panginoong Hesus, sino man ay hindi makakalapit sa Ama malibang ilapit niya sa Ama. At sino man hindi makakalapit kay Kristo malibang ilapit ng Ama. Kung bakit nga po siya at ang Ama ay iisa. Yan po ang aming pananampalataya. Kaya kami po, patuloy kami, bilang kamanggagawa ng Diyos, nagtatrabaho kami sa bukirin ng Diyos, ang mga tao, ang kabukiran ng Diyos. Patuloy kami sa pagtatanim ng mga binhi na salita ng Diyos. At kung tumubo man, pinatubo ng Diyos. At kung mamatay man, ang binhi na yon, ang Diyos po ang pumatay upang itapon sa tinatawag na apoy. At nalalaman ninyo ang ibig kong sabihin. Kaya hindi sa tao na may ibig, kung hindi sa Diyos na naaawa. Ngayon, alin nga po baga naman ang hindi pa rin nauunawaan ng mga unang kapatiran sa Korinto, sapagkat nung panahong ito, na ito'y salitain ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kanyang mga kausap ay mga kapatid na sa iglesia. Pero hanggang ngayon, marami pa rin hindi nakakaunawa. Alin nga po baga ang hindi pa rin nauunawaan ng mga unang kapatiran na nasa Korinto? Bagaman sila'y mga tinawag na't inilagay na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tulad ng sinasabi sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, na ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa mga taga-Korinto. Si Pablo, si Sostenes na ating kapatid, na tinawag. Saan tinawag? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ito'y sulat ni Apostol Pablo na dito'y ipinakikilala ni Pablo
na una ang mga apostol at ang mga kasama niyang mangangaral na kamukha ni Sostenes at ang mga miyembro na naroon sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sila po ay mga tinatawag ng Diyos. Para ano? Sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus sa loob ng iglesia, dito po babanalin tayo. Pero hanggang ngayon, hanggang noon, bautisado na ang mga yan, hindi pa rin pala nila naiintindihan yung kanilang tinanggap na espiritu. Alin nga yung hindi nila nauunawaan, ayon po kay Apostol Pablo din naman. Unang Korinto 3:2, kinandili ko kayo ng gatas. Ito po. Kinandili ko kayo ng gatas. Hindi pa nila naiintindihan kung ano yung gatas na yun eh. At hindi ng lamang kate. Sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Etong katunayan, na nung sila'y magpabautismuhan, bago sila nagpabautismo, talagang wala silang kaya. Mga mangmang, mga bata sila. Sino ba yung Kristo na yan? Ano ba yung Kristo na yan? Bakit kailangang magpabinyag kami? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kinandili ko kayo ng gatas, hindi ko kayo pinakain ng lamang kate o matitigas, sapagkat wala pa kayong kaya noon. Nang sila'y nangabautismohan na. Mga membro na sila ng iglesia. Sila ba'y hayagan na natuto na? Ituloy natin, 3:2 ng unang Korinto. Wala na ngayon pa man, noon pa man, bautisado na sila, wala pa kayong kaya. At ito po ay aaminin ko sa inyo, aaminin naming mga magkakapatid sa iglesia. Tandaan po ninyo, maging ang inyong hamak na lingkod, nang ako po ay mabautismuhan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, talagang wala po akong kaya. Wala po ako talagang naiintindihan maliban sa napakinggan ko gaya ng itinuturo ni Apostol Pablo sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 7, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at ang pakikinggan ang mga aral o ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Nang makilala ko ang Kristo, nang maalaman ko, masampalatayanan kong siya rin ang Ama, siya rin ang Espiritu Santo, nagpabautismo ako at ang aking asawa. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tagal-tagal na po noon. Bagong kasal pa kami. 1961 o 62 o 63 nang kami mag-asawa na. Magmula noon, mga kapatid, tandaan ninyo, napakarami pang mga pupo na taon bago ko lubos na naintindihan ang kahalagahan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at kung bakit kailangan na ang bawat bahagi na katulad ko maging tagapagpahayag sa kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Hindi ko tinanggap ang pagiging mangangaral ko sa sino mang tao. Wala. Ang wika ni Apostol Pablo na ngayon pa man, wala kayong kaya. Mga bautisado na kayo, hanggang ngayon, wala pa rin kayong kayang intindihin. At sa tres-tres, sapagkat kayo, bakit nga? Ano man dahilan, at bagaman maraming kapatid sa iglesia, matagal ng bautisado, pero hindi pa rin kaya. Ibig sabihin, wala pa rin kaya na makapanindigan, makatayo sa katotohanan. At yan nga po, nakikita natin, maski hanggang sa ngayon, marami pa rin tayong nakikita, naririnig, nababalitaan. May mga kapatid pa rin sa iglesia na nakikisama sa mga madyungan. Nagmumura pa rin. Ang marami, nambababae pa rin. Ang hindi mabilang na mga kapatiran sa loob ng iglesia, kasama pa rin ng mga Katoliko at ng mga Protestante tuwing araw ng Pasko, nakikibahagi pa rin sa bigayan ng aginaldo, nagpapakain pa rin na tulad sa hindi nila naiintindihan na pagka kayo'y naghahanda sa tinatawag na Christmas Day ng simbahang Katoliko na isang pagano, Disyembre 25, nakakasama kayo sa paghahandog sa Diyos-Diyusan. Ang Diyos hindi ipinanganak ng Disyembre 25. Ang Diyos lumalang ng lahat ng mga bagay.
Kaya nga, kabilin-bilinan, huwag tayong magsihipo ng mga bagay nila na karumal-dumal sa Panginoon. Sa Apokalipsis 18:4, magsilabas tayo sa Kanya upang huwag tayong madamay sa Kanyang sumpa at sa Kanyang kasalanan ayon sa pagpapaala-ala ng Diyos. Pero hanggang ngayon, gayon din naman ang mga taga-Korinto. Kinandili po kayo ng gatas. Hindi ko kayo pinakain ng matitigas sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Pero hanggang ngayon, katulad ngayon sa nangyayari sa huling araw na ito, maraming bautisado sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buong mundo. Nagsisipangalat ang mga kapatiran. Ayun nga po, nakikihalo-bilo pa rin sa mga karumal-dumal na mga gawa ng mga iglesia at mga relihiyon na nagtuturo ng mga kasinungalingan. Sa 3:3 ng unang Korinto, ang dahilan ay ito, sapagkat kayo'y mga salaman pa. Nagsasalaman pa. Ibig sabihin, nandiyan pa kayo sa mga gawa ng laman. Sapagkat samantalang sa inyo ay may paninibugho. Ito, ang nagsasalaman, meron pa rin kayong paninibugho. Nagseselos pa rin. Naninibugho, nagdaramdam. Mga pagtatalo. At alam natin, hayag ang mga gawa ng laman. Sa kanyang Galatias, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Mga maling pananampalataya, pagtatalo-talo, pagtatampuhan, paninibugho, mga pagpatay, pakikiapid, pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, Apokalipsis 21:8. Ang mga nagsisigawa ng mga bagay na ito hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Hindi baga kayo'y mga salaman? Unang Korinto 3:3, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Ayan, iglesia na kayo ng Diyos kay Kristo Jesus eh. Iniwanan na ninyong pagiging katoliko ninyo. Nakikipiesta-piesta pa kayo. Dumadalo pa kayo sa mga piestahan. Nakikiinom-inom pa kayo. Naglalasing pa kayo. Ang iba sa inyo nakikidroga-droga pa. Yung illegal drug. Mag-ingat kayo, mga nakikinig. Alam na ninyo ang katayuan ng mga durugista, ng mga puser, ng mga drug lords. Lalo na dyan sa Pilipinas. Kaya nga sa lalong ikaliliwanag po ng ating paksa, alin nga po baga? Ang gatas. Higit na marapat pakanasain ng bawat tao ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan. Na kayo'y maging tulad sa mga batang bagong silang na nasain ninyo ang purong gatas, walang daya, purong-puro, upang kayo'y lumago sa ikaliligtas. Ano ba yung gatas na yan? Pagkatapos na ituro sa atin ni Apostol Pablo ang unang bahagi, ang tinatawag na mga kapatid sa iglesia, na kinandili niya tulad sa mga bata, pinainom niya ng gatas, pagkatapos tumanggap ng bautismo, pero nagsasalaman pa rin dahil meron pa rin paninibugho, nakikisama pa rin sa mga nakikiugnay, nakikiayon pa rin sa tradisyon ng mga iglesia na kanilang pinanggalingan. Ano ba yung gatas? Sa unang Korinto 3:1, hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. At ako, si Pablo, siyang ilaw sa mga hintil. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo. Eto, sinabi ni Pablo kanina, kinandili ko kayo ng gatas. Mga taong malalaki na yan Hindi naman pwedeng bautismuhan ng bata sapagkat ang bata ay walang kasalanan. Ang binabautismuhan, yung mga taong nakagawa ng kalikuan at kasalanan. Kaya nga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, never that you will see us baptizing children. Sa mga bata ang kaharian ng langit, wala pong kasalanan yan. Kayong mga Katoliko, ang dami ninyong mga aral, utos ng mga demonyo.
O hindi ba sa inyo nanggaling yung bata pag hindi ninyo nabasbasan at nabinyagan pagkatapos na ipanganak? Sinasabi ninyo at pinaniniwalaan ng mga Pilipino, pag namatayan na hindi bautisado ng pare, magiging tiyanak, magiging demonyo sa ilalim ng lupa. Alam po ninyo, huwag kayong magagalit, kayo mga Katoliko, mag-aral kayo. Kawawa naman ang inyong mga kaluluwa. Ang mga bata hindi binibinyagan. Ang mga bata kailanman hindi magmamana ng kasalanan ni Eva at ni Adam o ng kanyang ama o ng kanyang ina. Ayon sa Propeta Ezekiel 18:20, ang kasalanan ng magulang hindi mamanahin ng mga anak. Gayon din ang kasalanan ng mga bata hindi mamanahin ng mga magulang. Kung sino nagkasala, yun ang itatapo ng Diyos sa impyerno. Kayo naman mga Katoliko kailan kayo nakakita sa bagong tipan kung merong bata literal na bininyagan ng Panginoong Jesucristo o ng mga apostol? Hindi ko maintindihan yung mga pangangaral ninyo. At gayon din kayong mga protestante. Palibhasa, anak kayo, ang nanay ninyo, yung mga papa sa Roma, yung simbahang Katoliko, kaya ayan, pati kayo, nagbibinyag din ng mga bata. Kaya nga, mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo, alin ba yung gatas? At ako, mga kapatid, unang Korinto 3:1, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, tulad sa mga nasa laman, tulad sa kayo'y mga sanggol kay Kristo. Ako'y nagsalita sa inyo, kayo, ang kausap ni Apostol Pablo ng mga taga-Korinto, itinulad ko kayo sa mga sanggol dahil wala kayong nalalaman kay Kristo. Pero hindi kayo sanggol, matatanda na kayo, nakapakinig nga kayo ng Ebanghelyo kaya nga kayo nagpabautismo Kaya nga kayo naging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinakain ko kayo, pinainom ko kayo ng gatas. 2:4. At ang aking pananalita, ito ang kumakatawan sa gatas. At ang aking pananalita, at ang aking pangangaral, ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Ang itinuturo ni Apostol Pablo, hindi yung mga karunungan ng mga taong tinanggap ng mga mangangaral, na sinasabi ngayon sa huling araw, ang obispo namin, ang pastor namin, ang founder namin, Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Anong kawalanghian yan? Huwag kayo magagalit sa akin, no? Taliwas na taliwas kayo sa itinuturo ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Ang ipinangangaral namin ay hindi karunungang panghikayat na karunungan ng tao. Ano ang ipinangangaral nila? Yung ipinakakain nila na gatas. Yung itinuturo nila sa bawat tao. Kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ito, kinandili ko kayo ng ang ipinangaral ko sa inyo, ipinakain ko sa inyo, purong gatas, salita ng Espiritu at ng kapangyarihan. 2:5, tuloy natin. Ng unang Korinto rin. Bakit? Bakit salita? Nalipos ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ano ang dahilan? Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan. Nino? Ng Diyos. Ayan na. Pinakain ko kayo ng purong gatas. Itinulad ko kayo sa mga sanggol na mga walang nalalaman kay Kristo. Talaga namang wala kayong nalalaman. Nung araw nga na kami mga Katoliko pa, ano nalalaman namin kay Kristo? Mga mangmang kami. At pagka merong nagsasalita sa amin ang tungkol kay Kristo at sa Ebanghelyo, galit na galit kami. Nung araw nga huwag mong sasabihin sa harap ng mga lolo-lola namin ang anumang laban kay Birhen Maria. Laban kay Santo Niño na mga litrato, mga larawan, mga kalmen. Yung lola ko may kalmen pa, nakaikot sa kanyang balakang, nakala mo'y tsaa na bulok na, madumi na. Diyan pinalaki ang ating mga ninuno.
ng simbahang Katoliko sa pagsamba sa mga larawan, mga ritual, kung ano-anong wala naman sa Biblia. Kinandili ko kayo ng purong gatas. Yan ang itinuro ko sa inyo. Hindi ang karunungan ng tao. Bakit? Upang ang inyong pananampalataya ay wag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Taliwas nga po dito, sa huling araw nating ito, ano nakikita natin? Nako, yung aming obispo, diksyonaryo ng Biblia. Itanong mo lahat ng bagay. Sasabihin sa'yo, nako, matalino yung obispong tao namin. O yung iba naman, nako, yung aming Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei. Sipin mo yan, hindi kayo nagsasaliksik. Ano ba ibig sabihin ng Vicarius Filii Dei? Kahalili ni Kristo. Sinipa ng simbahang Katoliko, tinadyakan ang Panginoong Jesucristo. Ipinalit yung kanyang sarili sa luklukan ng makapangyarihan. Sino kayo? Kayo si Lucifer. Kayo yung matandang ahas, ang Diablo at Satanas, na nagrevolusyon kayo sa langit sapagkat nainggit kayo sa Diyos. Basahin ninyo, mga kapatid, ang kasaysayan nitong si Satanas, na ito ang dating anghel na katiwala. Nagrevolusyon yan sa langit, nagtaksil yan, nagkanulo, ipinagkanulo ang Diyos. Kinasangkapan niya ang maraming mga angheles na nasa ilalim niya at pinagsabihan niyang papanik tayo sa kaitaas-taasang bahagi ng langit. Basahin ninyo, Isayas. Uupo ako sa luklukan ng Ama, ako'y magiging parang Diyos. Kayo, ayan, Vicarius Filii Dei, hindi lang parang Diyos, kahalili ng Diyos. Tinamaan ng sinalibad ng darating din ang araw ninyo. Ayon sa Panginoong Jesucristo mismo, ano itong gatas na ipinaiinom ng mga alagad ng Panginoon sa mga tao tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kinandili ko kayo. Ang ibig sabihin, pinangaralan ko kayo hindi ng mga salita ng karunungan na panghikayat ng karunungan ng mga tao, kung hindi sa Espiritu at kapangyarihan. Para ang pananampalataya ninyo'y huwag masalig sa tao, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang halos lahat ng relihiyon ngayon, mas pinapahalagahan yung kanilang tinatawag na mga pundador na mga tao. Una na nga yung Papa sa Roma. At sila'y may turo at aral pa na ang kanilang kaluluwa ay nakatayo daw kay Apostol Pedro, sapagkat sa ibabaw daw ni Pedro itinayo ang iglesia. Nako, napakahirap na lang magsalita, talagang nakapagngingit-ngit kayo. Hindi kayo nagsisipag-aral. O yung iba naman, umalis nga sa pagiging Katoliko, naging iglesia naman ng tao. Si Kristo, sinipa rin nila. Si Kristo'y ginawa lang tao, pagkatapos yung sarili nila ginawang sugong anghel. Mabuti pa sila, sugong anghel. Si Kristo, ginawa niyong tao. Alin nga po baga, yung gatas na itinuturo ng mga apostol, ayon kay Apostol Pablo, na ito ay espiritu ng kapangyarihan. Alin yung espiritu na itinuturo nila, ipinaiinom nila, na dapat hangarin katulad ng isang gatas na walang kapintasan, kung baga maaari ng lahat ng mga tao. Inumin nating lahat. Juan 6:63. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang magpapaliwanag. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ito, hindi yung karunungan ng tao ang bubuhay sa atin. Utos, aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo, salita, aklat, libro ng mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Hindi po yon ang bubuhay. Alin? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Salaman. Ayan. Salaman, literally speaking, sa lahat ng bagay na nakikita at mga ginawa ng tao, sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. Alin ba ang Espiritu na bumubuhay? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo. Sino nagsasalita? Panginoong Jesucristo. Alin yung gatas na dapat nating iinumin? Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Kaya nga,
Ang Panginoon mismo, bago pa siya pumanhik sa langit, tinawag na niya ang kanyang 12 alagad. Mateo 10:1, basahin ninyo. Pinalapit niya ang kanyang 12 alagad, sila ay kanyang tinuruan, at pagkatapos ay isinugo at unang isinugo sila sa bansa ng Israel para hanapin nga po ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Charity begins at home. Hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Hindi po ultimano pinalabas sila ng Israel at ipinangaral sa buong mundo ang tinatawag na ebanghelyo. Inuna muna niya yung kanyang sariling bahay. Kaya nga, charity begins at home. Kaya laging napapakinggan ninyo sa inyong mga lingkod, lagi nating uunahin yung asawa natin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, mga kamag-anak. At nang matagpuan na nga po ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel na 144,000, basahin ninyo Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 4, nakita ko ang bilang ng natatakan sa bahay ni Israel, 144,000. At ano bang itinatak sa kanilang mga noo? Mga tagapakinig, 14:1. Nakita ko, nasa harap ng luklukan ng kordero ang 144,000. 11 tribo yun Tigla 12 kaluluwa. Sa makatwid, 12,000, multiply mo ng 12 angkan, 144,000. Apokalipsis 14:1, na natatakan ng pangalan ng kordero at ng kanyang ama. Ano bang pangalan ng kordero? Di Kristo Jesus. Ano ang pangalan ng ama? Diyos. Kaya nga, ang pangalang itinatak, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi po Haligit Suha. Hindi po itong tinatawag na Sabadista. Hindi po Jehovah. Kung ano-anong mga pangalan. Pentecoste. Wala! Mga kapatid, ang nakasulat sa Biblia, pangalan ng kordero, pangalan ng kanyang ama o ng Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nang masumpungan na nga po ang 144,000, ito na nga po ang sumunod na pangyayari. At alam natin, si Judas Iscariote, nang magpatiwakal, nagbigti, ayon sa Biblia, pinalitan siya sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Nagbutuhan ang 11, inihalili po ang lalaking si Matias. Basahin ninyo sa tinatawag na aklat ng mga gawa, mga unang bahagi. Basahin po natin, pag-aralan natin. At nang ang ating Panginoong Jesucristo nga po, mula sa kanyang libingan, magbangon na maguli. Pagkatapos ng 3 araw, hinanap niyang muli ang mga apostol. Nakasama siya, muli niyang tinuruan, pinangaralan, pinagtibay ang kani-kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng 40 araw, habang siya'y bumabalik na sa kanyang pinanggalingan, ano nga po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa gatas na ito ang kanyang mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, na kung liliwanagin, ito po ang Ebanghelyo. Marcos 16:15 hanggang 16. At sa kanan niya isinugo sa kahintilan. Makakasama na ang 12, kasama na si Matias. Ang 12, pinag-utusan na niyang lumabas na ng Israel, magsihayo kayo sa buong sanglibutan, sa buong mundo na. Bagaman naroon na si Apostol Pablo, kaya nga meron ng iglesia sa Corinto, Thessalonica, sa Roma, Cappadocia, kung saan-saan. Magbasa kayo, mag-aral kayo ng Biblia. Sinabi ng Panginoon, magsihayo kayo sa sanglibutan. Ipangaral ninyo ang gatas na walang daya, ang Ebanghelyo. At ang sumasampalataya, binyagan ninyo. Saan bibinyagan? Mateo 28:19, sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus,
at Espiritu Santo. Ano ba yung Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu, pawang buhay. Kaya nga, ang Ebanghelyo, hindi po pwedeng alisin sa tinatawag na pagbibinyag ng mga bagong mga taong mananampalataya. Maliban sa Ebanghelyo, yung Ebanghelyo lang, saan mo matututuhan ang Kristo? Kaya nga, ayon kay Apostol Pablo, Romanos 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at ang pakikinggan ang Ebanghelyo o ang gatas na walang daya. Ang salita ng Panginoong Jesucristo, magkakasama yan, Ama, Anak at Ebanghelyo. Bakit? Unang 1:5-7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, Holy Spirit. Biblia, Ebanghelyo, salita ni Kristo. These three are one. Sa Tagalog, merong tatlo na nagpapatotoo. Ang Ama, Diyos, ang Anak. Words, yung nagkatawan tao, ang berbo na nagkatawan tao, 1:1 ng San Juan. At 14, ng pasimulay berbo, nagkatawan tao, ang berbo. Ang Ama, ang berbo o ang Kristo, at ang Ebanghelyo, Holy Spirit, salita ni Kristo na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ang tatlong ito ay iisa. Hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kaya nga, ano ang pangalan ng iglesia na kung saan ipinag-uutos ng Panginoon, doon bibinyagan? Unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsisitulad. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Saan naroon ang iglesia ng Diyos? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem, nang salitain niya. Ang tinatawag na Mateo 16:18, anyo 32, sa mga apostol, itatayo ko sa malaking batong ito ang aking iglesia. Upon this rock, hindi po kay Pedro, si Pedro, Peter, maliit na bato. Upon this rock, I shall build my church. 2:14 of 1 Thessalonians. Anong katunayan? Na talagang kinakailangan makikinig tayo ng Biblia o ng Ebanghelyo para tayo sumagana sa kaalaman sa Espiritu at tayo ay mga ligtas. Talaga bang ang Ebanghelyo ang ikaliligtas nating mga tao para malayo tayo sa kalawang kamatayan o sa impyerno? Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 at 2. Ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo. Basahin ninyo ang Ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, na inyo namang tinanggap, na inyo namang pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito ng Ebanghelyo, ay ligtas kayo. Kung matama ninyong sinusunod ang Ebanghelyong aming ipinangangaral sa inyo, maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Ayan. Maliban na kayo'y magsisampalataya, pero kung magsasalaman kayo uli, wala kayong aasahan na buhay na walang hanggan. At saka huwag niyong isipin na porke kayo iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus pwede pa rin kayong mambabae, pwede pa rin kayong magsugal, pwede pa rin kayong pumatay, pwede pa rin kayong magmadyong. Ay nako, magunos dili kayo. Tinawag kayo para magsipagbanal. Ako na tumawag sa inyo ay banal. Kayo ay magpakabanal. Ayon sa mga napakaraming talata ng banal na kasulatan. Kung ating nanamnamin ang nais ng Diyos tungkol sa mga salitang ito, para tayo'y makatiyak ng puspusan na kung tayo'y iinom ng kanyang mga salita na walang bahid, dungis, hindi kamukha ng mga gatas ngayon, maraming halo, maraming artificial ingredient, pero ang salita ng Diyos purong-puro. At ang mga aral, utos ng mga tao, ayon sa itinuturo ni Apostol Pablo, sinabi niya kay Tito, maraming halo yan. O 1:14, huwag kayong magsipakinig sa mga katha ng mga Hudyo at mga utos aral ng mga tao. Bakit? Sinsay sa katotohanan.
maraming halo yan. At kung may mga halo, ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga gatas o mga salita na hindi puro na salita ng Panginoong Hesukristo? Sa kanyang unang Timoteo 4:1, marami ang magsisisunod sa kanila. Tatalikod sila sa pananampalataya, makikinig sa mga aral utos ng ng mga demonyo. Bakit nga aral na ng mga demonyo ang itinuturo ng napakaraming relihiyon ngayon? Kayo'y sa inyong amang Diablo. 8:44. Ayon sa Panginoong Hesus. Bakit? Sinungaling! Walang katotohanan. Pag nagsasalita kayo, pag nangangaral kayo, walang katotohanan sa ipinangangaral ninyo. Isipin mo nga ba naman yan? Vicarious Filii daw, kahalili daw ng Diyos. Di ba kasinungalingan yan? Yung isa naman sugong anghels. Si Kristo'y tao. Hindi ba kasinungalingan yan? Yung iba naman Trinity. Hindi ba? Isa lang ang Diyos. Puro aral utos kayo ng mga demonyo. Huwag kayo magagalit. Mag-aral kayo, mga tagapakinig. Sa makatwid, hindi purong gatas yan. Ayon kay Apostol Pedro, sa 2:2, papaano pa niya lubusang pinagtitibay ang ating paksa? As newborn babes desire, binasa ko po sa Ingles, as newborn babes desire the sincere milk of the words. Ito, napakaliwanag po. Yung milk, word, that you may grow thereby. At sa itaas na bahagi, wherefore, laying aside all malice. Aalisin na nga natin ang lahat ng tinatawag na malisya, mga kalaswaan, and all guile, lahat ng panloloko, and hypocrisy, kapaimbabawan. Tayo sa Iglesia ng Diyos, hindi tayo naglilingkod para ipakita sa mga kapitbahay na tayo mga banal, nananamit tayo ng mapuputing damit. Yung mga Jehova Miyerkules pa lang nasa kali na, may mga Biblia, nangangaral na, kumakatok na sa bahay-bahay. Yung mga Katoliko, makita mo sa mga palengke, sa mga palibot sa mga kali, may dalang Birhen Maria, Mama Mary, merong Saint Peter, merong pang bata na Santo Niño, ipinangihingi ng limos ang Diyos para daw pagpapatayo ng kanilang katedral. Nagbebenta pa ng kung ano-ano. Merong nagbebenta ng mga ticket para sa raffle. Meron po kaming fundraising. Tinamaan ng sinalibad ng hindi purong gatas yan. Puro ka, nako. Wherefore, laying aside all malice and all guile, and hypocrisies, and envies, pagkaingit, and all evil speaking. At sa 2:2 nga ng unang Pedro, napakaliwanag, tulad sa mga batang bagong panganak, nasain ninyo ang walang halong puro na gatas na siyang salita upang kayo'y magsilaki, lumago sa ikaliligtas, sa Espiritu. Mga kapatid, lalago tayo sa Espiritu na ito pala ang mga salita ng Diyos. At ang gatas na ito, paano ito ipinagkakaloob ng Diyos sa atin? Itong purong gatas na salita ng Diyos. 2:12 ng unang Korinto rin. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan. Ayan, yung espiritu ng sanglibutan, materialism yan. Anong tinanggap natin? Espiritong mula sa Diyos. Salita ng Diyos kaya galing sa Diyos. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin, ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Libre ang salita ng Diyos. Pero kayo naman mga Katoliko, fundraising pa kayo. O kayo naman mga iglesia ng tao, sa pilitan ng ikapo ninyo. O kayo naman mga iglesia ng kung ano, mga diksyonaryo ng Biblia. Narinig ko yung inyong obispo sa pilitan. Ikaw magbigay ka ng 4,000. Ikaw naman 3,000. Magpapatayo tayo ng Coliseum.
Gagawa rin tayo ng kalusyum. Bakit? Hindi ba? Hindi ba pagkainggit yan? Naunahan sila ng mga iglesia ng tao. Ang laki ng kolisyon. Ipinaaarkila pa sa mga international actors and actresses. Hindi ba? Mga magulang at mga kapatid, nagsasalita kami sa inyo ng katotohanan. Sa Makatwid, ito po, libre, walang bayad. Paano pinatutunayan maging lang mga banal ng matandang tipan na talagang ang salita ng Diyos dapat libre at walang bayad? Buksan natin ang Isayas 55:1. Ho! Everyone that thirsteth. Sino mang mga nauuhaw, come ye to the waters, magsilapit kayo sa tubig. And he that hath no money, at siya na walang pera, come, lumapit, bumili, eat, come, buy wine and milk without money, buy wine and milk, and without price, buy without price. Kayong nangauuhaw. Kayong mga walang pera. Kayong ibig magsibili ng pagkain at uminom ng alak at ng gatas. Walang pera. Walang halaga. Libre. Magsilapit lang kayo sa akin, ang wika ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang mga huling katanungan natin, mga kapatid. Paano makikilala ang taong sa atin ay ipinakikilala ni Apostol Pablo na hanggang ngayon, bagaman kapatid na sa iglesia o halimbawa, mga taong nagsasabing mga Kristiyano, pero sila po ay nagsasalaman pa at nagpapatunay lamang na hindi talaga nakainom ng purong gatas na salita ng Diyos. Mga huling talata na ating babasahin sa unang Korinto din po, 3:4, sapagkat kung sinasabi nga ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos? Ano nga si Pablo? Hindi ba mga ministro na sa pamamagitan nila'y nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya? Ako ang nagtanim, 3:6. Si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Amen. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid at mga magulang, sa Makatwid baga, makikilala ang mga tao. Ang ibig lang sabihin, ang mga iglesia, ang mga relihiyon na walang tinanggap na tunay na purong gatas na siyang salita ng Diyos. Ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo. Hindi ba mga tao lang yan? Ibig sabihin, nagsasalaman pa. Ang ibig lang ipakilala rito, ang daming relihiyon. Kami ka kay Kiboloy, kami ka kay Sugong Anghel, kami ka sa Papa sa Roma, kami kung kani-kanino, Dr. Divinity, Theosophy Letters. Ayan, kayo, wala kayong tunay na gatas. Ito po ang natutuhan natin, mga magulang at mga kapatid. Sa Makatwid, ang dapat lamang nating pakanasain ang tunay at purong gatas na salita ng Diyos, nakataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang sasampalatayanan natin, ang malaking bato sa ating mga buhay. Ang kanyang mga salita na kung ito'y ating pakikinggan at sasampalatayanan, ito ang purong salita ng Diyos na kung ating pagtitiisan hanggang kamatayan, pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ito nawa'y basbas, ibendisyon sa ating lahat magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Ngayon po ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, sa ating mga magkakaibigan, sa ating mga magkakapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buong kalaganapan ng kanyang banal na katawan magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen.